Sunod na tanong, kung hindi si Kristo ang founder ng Catholic Church, sino ang founder ng Catholic Church? Out of topic. Wala akong tinitindigan na founder. Objection moderator. Objection moderator. Nasa tema natin, maliwanag na maliwanag, patutunayan ko na ang tunay na Iglesia ng Diyos ay Iglesia Katolika Apostolika Romana ayon sa Biblia at referensya, hindi MCGI ni Eli Soriano. Therefore, kasama yung founders. Sapagkat si Soriano, founder ninyo, ayaw dito, na ayaw mong sagutin. Kaya natanong ko sa iyo, kung hindi si Kristo ang founder ng Iglesia Katolika, sino ang nagtayo ng Iglesia Katolika? Sino daw? Sino? Valid question yun, bro. Sino? Ang Diyos, Hebreo 3 ng Ang Diyos! Sino ang nagtayo ng Iglesia Katolika? Sino daw? Sino? Valid question yun, bro. Sino? Ang Diyos, Hebreo 3 ng Ang Diyos! Diyos pala ang nagtayo ng Iglesia Katolika. O, umamin! So, magpakilala muna tayo. Affirmative ang mauuna. Yan, magandang hapon sa ating mga kapatid, lalo na sa ating mga online viewers, sapagkat ang debate na ito ay recorded. Ako po si kapatid na Jared Almasora, representado ng Iglesia Katolika o Catholic Faith Defenders. At ang ating patutunayan ngayon ay ano ba ang totoong Iglesia ng Diyos ayon sa Biblia. Malamang, makinig tayo at isuriin, pati si kapatid na Jules, malay niyo pagkatapos ng diskusyon na ito ay bumalik siya sa simbahan Katolik. Ganito? Okay. Okay, salamat sa Diyos sa pagkakataon ito. Nandito tayo para tutulan yung paksa ni Jared. Ang tunay na iglesia sa Biblia daw ay ang Roman Catholic Church. Yan ay tututulan natin dahil mali po yan. Salamat sa Diyos. Okay, para hindi na tayo magtagal, ngayon ay magpapasimula na tayo. Affirmative, ayon sa rules natin ay 10 minutes. Time starts now. Sumayin niyo ang kapayapaan ng Diyos. Magandang hapon rin sa ating kapatid na si Jules O si Julius Lukban na tinatawan kuno ng Members Church of God International na kahit cover to cover, hindi natin mababasa sa Biblia. Malay nyo, pagkatapos ng diskusyon na ito, kung paano kung naliwanagan, si Apostol Pablo naliwanagan, gayon rin siya maliwanagan. Sabi nga ni Apostol Pablo sa kanyang konversyon sa 1.13 ng unang Timoteo, pagkamat ng una, ako'y naging mamumusong manguusig. Ngunit tinahabagan ako ng Diyos sapagkat yo'y di ko ginawa o sapagkat yo'y ginawa ko sa di pagkaalam at pananampalataya. Ngayon, sisimulan natin ang isang haligi na hindi matututulan maski ni Eli Soriano kung siya'y hindi pa nabubulok sa Brazil. Dahil ngayon, bulok na siya. Dahil meron tayong tinatawag scientifically speaking na decomposition. Malamang nilibig siya sa lupa, alangan namang isinabit sa kisame yung pangkay noon, nabubulok na siya ngayon. Kaya yung terminong bulok na ngayon, bulok talaga, pati yung aral ninyo bulok. O ngayon, ayon sa Biblia, ano ba ang tunay na Iglesia ng Diyos? Marami kasi silang binabasa. 16:18 ng Mateo, pinatutungkol nila sa kanya. O ikay Pedro, sa ibabaw ng batong ito, itatayo ko ang aking iglesia. Kailan itinayo? First century. Kailan sila itinayo? Itinayo sila ayon sa kanilang rehistro. Hawak-hawak ko ngayon. Ito 2004. O
2004. Yung iglesia na sa Biblia, 3380. Tapos sasabihin nyo, kayo yun? Napakalayo naman. Parang namulot ka ng ID, tapos nabasa mo lang yung pangalan mo, hindi naman ikaw yun. Sinabi mo, ikaw yun, without solid references. Ganyan ang mga protestante ngayon, sapagkat wala sila doon sa simbahan na siyang haligid-saligid ng katotohanan. Pangalawa, nung nagtayo si Kristo, ang binigyan niya ng susi si Apostol Pedro. At yun ay sumisimbolo sa otorisasyon. Sa 19, anumang ipahintulot mo sa lupa, ipapahintulot sa langit. Anumang kalagan mo sa lupa, ay kakalagan sa langit. Ibig sabihin, ang simbahan na sa Biblia, mayroong otorisasyon. At sinong binigyan ng otorisasyon? Si Pedro, hindi naman si Eli Soriano. Dahil kahit sperm cell ng tatay ni Soriano, wala naman doon. Tapos sasabihin nyo, kayo yun? Paano kayo yun? Wala pa nga si Soriano doon. Ang kausap doon si Pedro, binigyan ng otorisasyon si Pedro, at sa 22 hangod sa 21 ng Isaias, ang bibigyan ng susi tatawaging Ama. Kaya kung ang bibigyan ng susi tatawaging Ama, sino binigyan ng susi? Si Pedro. Kaya sa aral ng simbahan, sa aral ng Biblia, ang tunay na iglesia, merong Papa. Hindi Kuya. Dahil sa kanila, Kuya, kanyang rason. Hanggang ngayon, ayaw pa rin sa akin humarap ng debate. Ang pinaharap yung mga sisiw ni Daniel Rason. Kumbaga yung sinabi ni Soriano nun sa iglesia ni Manalo, yan kasi ang hirap pag ang puno nakatago sa aparador. Ang nagsasalita, yung mga alagad. Kaya itong si Diyos, alagad ito ni Soriano. Si Soriano, si Daniel Rason, ayaw sa akin makipagdebate, takot. Kaya ang hinaharap nila yung mga sisiw. Yung mga inakay. Yung patunay na iglesia, inakay ang ipinasosoka, imbis na yung pastor. Hindi. Ngayon, tuloy tayo sa ating paksa. Ang binigyan ng susi si Pedro, at ang susi pumapatungkol sa otorisasyon, at ang bibigyan ng susi tatawagin Ama. Kaya may tinatawag na apostolic succession. Kailangan natin, ang tunay na iglesia, mayroong apostolic succession. Na mula sa ating Panginoon Kristo, binigay kay Apostolo Pedro na nagpatuloy sapagkat ang iglesia sa 3:11 ng Epeso nasa panukalang walang hanggan. Kaya sa kasalukuyan, ngayong 2026, ang Papa o successor ni Apostolo Pedro, walang iba kundi si Papa Leon XIV. Ngayon, tuloy tayo. Una, ang tunay na iglesia mayroong Papa. Mayroong authority. At inasauri ng otorisasyon sa 22:1 ng Kawikaan, ang mabuting pangalan maiging piliin. Therefore, may karapatan ka lang magpalit ng pangalan, mag-declare ng pangalan, kung meron kayong koneksyon doon sa mismong binigyan ng otorisasyon, at yun si Apostolo Pedro na kinausap ng ating Panginoon Jesucristo, hindi si Eliseo Fernando Soriano. Amen? Amen? O ngayon, kung si Pedro binigyan, ano yung ibinigay? Susi. Ano yung susi? Otorisasyon. Na anumang ihatag sa lupa, iahatag sa langit. Anumang kalagan sa lupa, ay kakalagan sa langit. At isa sa uri doon, sa 22:1 ng Kawikaan, yung pumili ng mabuting pangalan. Sila ang papangit ng pangalan. Una ito, Iglesia ni Yahawaha at ni Yahawasaha Incorporated. Ito O basahin natin. Paano mo kayo lulusutan ito, Jules? Nasa rehistro ito ng puno mo. Tinan mo. Basahin natin mga kapatid. Iba't ibang pangalan ng Iglesia ni Soriano. Una, Iglesia Verdadera de Cristo Jesus noong 1921. Meron pa dito, Iglesia ni Yahawaha at ni Yahawasaha Mahayasaha Incorporated. Si Ingkong, si Soriano, kaya Incorporated. Wala naman sa Biblia ito Tapos sasabihin nyo, wala sa Biblia Iglesia Katolika. Mas wala sa Biblia sa inyo. Saan mo nabasa? Sa 16:18 naman tayo. Itatayo ko, Iglesia ni Yahawaha Masaya. Naku, magkakanta bulol-bulol si Kristo nito. Ginagawa niyong tanga si Kristo. Hindi naman tanga si Kristo. Si Soriano yung tanga. Bakit? Dahil ang dami-daming mabuting pangalan, ang pangit. Ito pa, meron pa dito, Suhay. Sungay yata ito. Meron pa dito, ano ito? Church of God, the Father, in Christ Jesus, Pillar and Throne of the Truth. Ano ba talaga totoo dito? Kaya pinipresenta mo, MCGI. Samantalang ang daming naninihistro ng amo mo. Meron dito, Iglesia Verdadera. Wala naman kayong otorisasyon. Di ba, kung may otorisasyon kayo, gaya ng Iglesia Katolika, na anumang ipahintulot sa lupa, ipapahintulot sa langit, at isa sa i-declare ng simbahan ng pangalan, yung sa tunay na Iglesia ng Diyos na binabasa niyo sa 20:28 ng Gawa, ay yung nasa 9:31 ng Gawa, sa lasag
Apostolika Romana. Ibig sabihin, yung tunay na iglesia ng Diyos, may otorisasyon galing kay Kristo na ibinigay kay Pedro na siyang unang papa na anumang ipahintulot sa lupa, ipapahintulot sa langit at nagpatuloy hanggang sa kasalukuyan. Kaya meron tayong pangalang Iglesia Katolika. At yung Iglesia Katolika, yun yung Iglesia ng Diyos. O paano mo ngayon tututulan yan? Eh, wag mo namang sabihin yung Iglesia ng Diyos na nasa Biblia, hindi nangalat yun. Kayo hanggang Brazil lang. Brazil lang kayo. Kaya nga may na-invento si Ulysses, antipodwa. Biruin mo, pinutasan yung earth, tinuhog ng stick. Pero dami-daming tutuhugin. Yung earth pa ang tinuhog ni Soriano. Eh, tinutuhog niya na nga. So, huwag na natin yan, Ang dami niya na nga tinutuhog Ay, nako, kalooy, ang dami ng tinutuhog ni Soriano, pati ba naman yung earth, tinuhog. Hindi ko lang dala yung mga kaso ni Soriano, marami kong dala nun. Ngayon, yung tunay na iglesia ng alat, 28:19 ng Mateo, yumaon sa bawat bansa. Alin yung yumaon? Yung may otorisasyong iglesia na may karapatang mag-declare, may karapatang pumili ng mabuting pangalan at hindi kayo yun. Sapagkat itinayo yun noong 1st century, itinayo kayo noong 1921 at nagpabago-bago ng pangalan hanggang sa dumating yung Members Church of God International ng 2004. Biruin nyo, 2004 lang pala tinayo. Tapos ang kapal ng pagmumukhang angkinin sa kanila yung iglesia ng Diyos. Eh ayon sa istorya, ayon sa kasaysayan, mamaya natin ilalatag. Yung iglesia itinayo ni Kristo, 1st century itinayo, hindi 2004, gaya ng miyembro nila Iglesia de Dios Internacional. Pang-apat na nila, pangalawang registro niyo. Kasi hindi naman kayo pwedeng mag-register, nakaparehas ng nakaregister sa Pilipinas. Iibahin nyo yun. Kaya ang inirehistro ni Mr. Eli Soriano sa Brazil, Iglesia de Dios Internacional Incorporada. O Las Iglesias de Dios Internacional Incorporated. Yun ang inirehistro. Ano ba talaga? Totoo. Jules, Iglesia ni Yahweh Saha? O Member Church of God International yung 2004? O yung bago na namang iglesia Iglesia de Dios Internacional Incorporada. Iisa lang ang totoo. Yun yung simbahan na itinayo noong 1st century na sa 2028 ng gawa, tinubos ng dugo ng ating Panginoon Kristo na siyang tinawag na iglesia ng Diyos na nangalat na ayon sa final na katuruan ng mga apostoles sa 9:31 ng gawa. Walang ibang rason sa original translation o sa Sagrada Biblia na inano sa Greek, yun ay Iglesia Katolika Apostolika Romana. Palakpakan natin ang Panginoon. Bakit? Dahil wala namang ibang iglesia na tinayo ng 1st century, kayo huling-huli na napakadami inirehistro, iglesia ng Diyos. Sino ang totoo? Hindi gumamit tayo ng kasaysayan. Gumamit tayo ng tunay na aral. Una yung aral may Papa. Yung Papa, merong otorisasyon na ibinigay kay Kristo, lalo kaya hatag sa lupa, ihatag sa langit at isa doon yung pangalan. Okay, at i-declare tayo na sayang. May surprise sana ako kay Jules. Salamat po dito. Cross-examination, 15 minutes. Tatanong po kayo, Jules. Check. Okay. Ginamit mo yung Mateo 16:18 ng 19. Tanong ko sa iyo, ano yung sumasirdan ng sitas? Alam mo ba ito, Jared, o hindi? Objection, moderator, wala ko nilatag yan. Objection, moderator, tumatawa. Wala ko nilatag yan. Ang nilatag ko, malinaw na malinaw, yung otorisasyon sa Kapitulo 19. Diyan mo ko tanungin, nasa rules natin yan. Tingnan nyo, mga kababayan, hindi pala marunong sumagot ito sa hindi pa rin marunong sumunod sa kaayusan sa 14:40 ng unang Korinto. Huwag kang magtatanong ng hindi ko sinabi. Ang itanong mo sa akin, yung sinabi ko na katotohanan na hindi mo matututulan sa 16:18 ng Mateo na yung iglesia na yun na nangalat, tinawag na Iglesia Katolika Apostolika Romana sa 9:31 ng gawa. Kaya, next question. Ako dito sa kanya, bro, ay ibig bang sabihin, Jared, hindi mo alam ang pakahulugan sa Greek na ginagamit mong Mateo 16 ng 18 ng 19? Ibig bang sabihin, hindi mo alam ang pakahulugan nito? Moderator's time. Ang hatol ko po doon, nasa rules po natin, no out of topic. So, bibigay ko kay Bro Jared yung
Sige, valid. Dapat sa kanya kulit mong may pakulit ka rin, moderator eh. Ang itanong mo sa akin yung nilatag ko. Wala ko nilatag na Greek sa 16:18 ng Mateo. Ang pwede, tanungin mo ko sa Greek, sa may 31 na ka, walang basa ko. Na himen et ecclesian kataholos, na means universal, na referat ko sa iglesyang nangalan, na siyang iglesia ng Diyos, na nangangahulugang iglesia katolika, apostolika, romana. Tinan mo, moderator, pagsabihan nyo, kung maaari, paluhutin nyo sa mungguyang matanda na ito. Natapos ko lang, hindi ko sinabi po. Okay, next question tayo. Next question, mahirap. Next question. Okay. Gumaling tayo sa Mateo 16 ng 18 ng 19. Hindi mo ba alam ang pakahulugan ng talatang ito? Yung Chumaserdans, hindi mo alam? Yes or no? Objection, moderator. Wala ko nilatag na sumaserdan. Ang nilatag ko sa 16:18-19 ng Mateo, anumang ipahintulot sa lupa, ipapahintulot sa langit. Alin yun? Yung Yahweh, yung susi, na sumisimbolo sa otorisasyon, na kaya ka nagtatanong ng ganyan, hindi ipinigay ko Soriano, kundi ipinigay sa ating Panginoong Jesucristo. O kay Apostolo Pedro, na ipinigay ng ating Panginoong Jesucristo, na anumang ipahintulot sa lupa, ipapahintulot sa langit. At isa doon sa ipinahintulot, na nung iglesia ay mangalat, sa 31 ng gawa, tinawag na Iglesia Katolika, Apostolika, Romana. Kung mo sasabihin, hindi ko alam, dahil hindi ko nilatag yan. Okay, bro. Huwag kayo Tanong ka doon. nasa rules yan. Magtanong ka doon sa nilatag ng kapatid na Jared. Pagbihira ka Please, naman. magtanong ko kayo sa Hindi pala nilatag. marunong ng debate ito eh. Counter ako. Bro, Mr. Moderator? Counter ako, counter. Kasi, Ang ano ko doon, hatol ko doon, valid. So, wala nang counter objection. okay, next question tayo. Diyan pa rin tayo sa Mateo 16 ng 18. Hindi natin ito Paulit paulit. mo, paulit. Hindi natin ito makakawala. Hindi makakasagot eh. Objection, moderator. Hindi nakakasagot. Paulit-ulit, moderator. Ang dami kong talatang ipipresenta. Huwag mo namang ipakita dito ang kababuyan ng Members Church of God International o MCGI. Ang nilatag ko, napakadaming talata. Hindi ka nakinig. Hindi tanda na hindi ka sa Diyos. Bakit? 8:47 na mo na nakikinig. Ang sa Diyos ay nakikinig ng salita ng Diyos. Ayaw nyo makinig ng salita ng Diyos. Ang tumatak lang sa isip niya, 16:18 ng Mateo. Hindi diskusyon yan. Pamumuntos yan. Next question. Okay, next question. Dahil hindi masagot ni Jared yung Objection, moderator. Huli mo yung moderator. Huwag mo sabihin hindi ko nasagot. Sinagot ko, ayaw mo lang ng sagot ko. Okay, sige. Kaya hindi ka nga sa Diyos eh. Hindi ka nga nakakaintindi eh. Kaya, magtanong ka. Iba na. Next question, next question. Susunod na tanong. Ano sa Tagalog yung Chumaserdans? Kasi hindi mo to nasagot sa Greek. Ano to sa Tagalog? Alam mo ba ito o hindi? Hindi ko nilatag. Hindi ko nilatag ang Chumaserdan. Ang nilatag ko sa ang dating Biblia, sa 16:18 hangtod sa 19 ng Mateo, anumang ipahintulot sa lupa, ipapahintulot sa langit. Kaya stay tayo dun sa version na binasa ko. Huwag kang magtatanong sa binasa mo at nasa loob ng kukuti mo. Because I am under cross-examination. Ang ipit na Okay, bitawan na natin dyan kasi nahihirapan na si Jared. Objection, moderator. Side Okay, comment. bitawan na po natin. Next question Objection, tayo. moderator. Kunin mo yung Next side. question. Gusto ko objection ako. Next question tayo. Ay, Next naku, question di na. pala marunong to. Una ng 13 ng Mateo ginamit mo kanina. Tanong ko sa iyo, alam mo ba yung nuyos ng sitas? Alam mo ba ito o hindi? Hindi. Bakit? Dahil hindi Okay. naman natin pinag-uusapan yung duyos ng sitas sa 1:13 ng unang Timoteo. Dahil ginamit ko ang 1:13 ng unang Timoteo para patunayan hindi yung tunay na iglesia, kundi para patunayan na si Apostolo Pablo dating manlulupig pero bumalik sa tunay na simbahan. Baka pagkatapos ng diskusyon na ito, bumalik ka sa simbahan. Okay. Tingnan niyo, moderator, yung Next question tayo. kumukuha siya ng tanong na Next question, siya, Mr. Moderator. hindi na maintindihan. Next question na, next question. Next question, yung mahirap. Okay. Mahirap ka naman, oh. Dahil hindi makasagot si Jared, next question tayo. Sa 11 ng Efeso, ginamit. Okay, may Huwag ka sabihin hindi objection. ko sinasagot. Objection. Sinasagot kita. Ayaw mo lang ng sagot ko. Okay, bro, wag mo sasabihin. 4 ng ikalawang Korinto, pinulat ka ng Diyos kong sanglibutan. Sino mo, moderator? Ito ha. Ito yung mga pinagagamit niya. O, ayaw niya sa akin ibigay. Dahil mismong siya, hindi niya naiintindihan yung pakahulugan, yung mga isinearch niya sa Google, isinulat niya sa libro para may maitanong na hindi ko daw masagot ko. Ang itanong mo sa akin, yung binasa ko sa unot, si 16:18 hanggang sa 19 ng Mateo, 9:31 ng gawa, 20:28 ng gawa. Wala ko nilatag na Chumasarse, yung Uyos. Hindi ko naman nilatag yan Okay, bro. Next question. Okay, bro, matanong ka dun sa nilatag ng kapatid na Jared. Okay, next question tayo. Bitawan na po natin mga kaibigan. Ano? Ngayon, ginamit mo yung Mateo
16 ng 18. Paulit-ulit na naman, moderator. Paulit-ulit na naman, moderator. Natanong niya na kanina. Iba naman. Ano ko ba naman, oh? Huwag mo akong turuan, bro. Nasa undercross ka. Tuturuan kita. Nasa undercross ka, bro. Sasagot ka ngayon. Nasa undercross ka. Sumagot ka. Okay. Ginamit mo yung Mateo 16 ng 18. Ano yung object marker ng sitas? Alam mo ba ito? Hindi. Moderator, wala English akong na yan. wala akong English na sinabing yan. object marker. Ano marker? Ito marker? Wala akong sinabing object marker. Ang sinabi ko, yung subject of the sentence na binigyan ng susi, si Pedro, hindi si Soriano. Yan ngayon ang tutulan mo. Yan ngayon ang pabulaanan mo. Tingnan mo, nagtatanong ka. Pag tinanong ko sa'yo yan, hindi mo masasagot yan. O kaya, huwag kang magtatanong sa akin na mas Next question tayo dahil hindi na naman nakasagot si Jared. Moderator. Next question. Yes, moderator. Okay bro, huwag niyong sasabihin hindi Para si nakasagot si Okanayang, Jared. sa comment niya, moderator. Para si Huyo, Argumentation bro. and debate, page 71, that is a policy of ad hominem. Moderators Hindi time. ka marunong ng diskusyon, kapatid. Okay, moderators Next time. question, yung mahirap. Bro, inaalaw ko yung expression bro, pero yung policy bro, hindi. Hirap-hirapan mo naman, George. Wala ka Okay, next question tayo. Diyan pa rin tayo sa Mateo 16 na 18. Dahil malawak yan. Ano yung possessive marker ng sitas? English yan, hindi mo Wala naintindihan. akong nilatag na possessive marker dyan, moderator. Objection, moderator. Ang nilatag ko, malinaw na malinaw, ang binigyan ng susi, si Apostol Pedro, na sumisimbolo sa otorisasyon, na anumang ipahintulot sa lupa, papahintulot sa langit. O kaya, nagtatanong siya ng hindi ko binasa, hindi ko sinabi. Alam mo, pag tinanong ko sa kanya yan, hindi niya masasagot yan. Bakit? Search niya sa Google yan eh. Ilinotes niya, isinerch niya sa Google para may maipuntos. Hindi diskusyon niya, moderator. Pride niya yan. Bro, Hindi katotohanan ang hanap niya. Ang katotohanan niya makapuntos na hindi niya naman magawa. Okay, ang counter ko, Mr. Moderator, ginamit niya yung Mateo 16 ng 18. Tinatanong ko siya dyan ng possessive marker o object marker. Hindi siya makasagot, di marunong siya sa grammar to eh. Moderator, kunin niya yung... Di marunong sa grammar. Ito, moderator. Ganito Huwag na niya lang. sabihin hindi marunong sa grammar. Sinabi ko na nga yung subject of the sentence, hindi mo matutunan Wait eh. lang, bro. Ba't yun ang Moderator's hindi tinatanong mo sa akin? Moderator's Because I am time. under cross-examination. I am under cross-examination. Ang itanong mo, yung sinabi ko, hindi yung ayon sa pakahulugan na isinerch mo sa Google. Unang-una, wala naman ako nilatag na possessive marker. Sasabihin, hindi marunong sa grammar. Eh, yung subject of the sentence, yun ang tutulan mo. Na ang binigyan ng susi, si Apostol Pedro, sumisimbolo sa otorisasyon na ang simbahan ay may karapatang pumili ng mabuting pangalan. At isa sa subject of the sentence doon, na pumili ng mabuting pangalan, yung idineclare ng simbahan na ayon sa Grego ay Hymen et Ecclesian Catholis, na sumisimbolo sa universal o katoliko. Dahil ang Iglesia ng Diyos ay lumaganap, tinawag na Catholic sa 9:31 ng gawa. Sa Sagrada Biblia, yun ay tinawag na Iglesia Katolika Apostolika Romana. Yan ang ibain mo. Okay bro, ano na lang, ganito na lang. Ganito. Moderator's time muna. Prepare your question na lang bro. Okay, next question tayo. Next question tayo. Ginamit mo yung 1:11 ng Epeso. Tanong ko sa'yo, Objection, moderator. Ayan. Objection, moderator. Wala ko nilatag na ulo-11 ng peso. Hoy, sinungaling. O, tinan niyo mga kababayan, mga kapatid. May kodigo kasi siya. Nakaalay yung mga itatanong sa akin na pag yan ang tinanong ko sa kanya, maiipit at maiipit siya. Dahil yung tinatanong niya sa akin, maski siya, hindi niya alam. O, tinan mo, wala naman ako nilatag na 11. 2:11 ng Epeso. Ang nilatag ko, may 31 ng gawa. 16 hangtod sa 19 ng Mateo. 22-21 ng Isayas. Tinan mo, mandaraya moderator. Ay, naku, patay tayo niyan. Parang si Satanas. 11-14 ng ikalawang Korinto, nagpapakunwaring anghel ng kaliwanagan. Okay, Kaya, what- hirap-hirapan mo, Diyos. Moderator's time. Kodigo. Toy kodigo pala ito. Nakikipag-diskusyon, may kodigo. Next question. Next question tayo. Hindi po ito kudigo. Ito yung mga nilatag mo. Dito ako nagtatanong. O ngayon, next question tayo. Ginamit mo yung 28-20 ng gawa. Magtatanong ako. Ano? Magtatanong ako dyan sa talata na yan na ginamit mo ng pakahulugan. Alam mo ba ang nuyin ng sitas na ginagamit mo? Alam mo ba ito? Inuulit ka naman. Inuulit ka naman yung noy. Mamaya, sasabihin na naman yan. Subject market. Patapusin mo Ano na naman kaya yan? Ballpen, red na ballpen. Ang dami niya mga sinasabi na maski siya hindi niya naiintindihan. Ang
original translation ko, kahit hindi ko binasa, ituturo ko sa iyo para matuto ka, na Ecclesian Theo, na referado doon sa Ecclesian Kataholos na nangalat. Therefore, hindi niya naigiba yung inilatag ko na proposisyon at katotohanan na yung Iglesia ng Diyos sa Biblia ay tinawag na Iglesia Katolika Apostolika Romana sa pasang nangalat. Kaya tinan niyo, moderator, ito, isinulat niya. Tapos pagkatapos niya magsulat, ito, yung mga kodigo niya na isinerch niya sa Google, yun ang itinatanong niya sa akin ngayon. No, bro. Mandaraya yan, kapatid. Mandaraya yan. Moderators time. Tapusin muna natin yung tanong niya. Next question. Sa hatol ako doon. Di pa tapos yung tanong ko. Huwag mo i-interrupt natin. Okay? Kalma lang. Okay. Ginamit mo yung 28-20 ng gawa. Ginamit mo yan. Nagtatanong ako sa iyo ng pakahulugan yan. 20-28, hindi 28-20 ng gawa. 20-28 ng gawa. Sige. Iba niya, moderator, mantaraya talaga. Wait lang. Moderator, objection, moderator. That is a fallacy of deceiving. Tahimik muna, Jared. Sige, moderator, mag-rule kayo. Patahimikin mo nga yan muna. Di ka Mag-rule po kayo, tapos ng moderator. tanong. Mantaraya ang ginagawa niya. Mantaraya itong tao ito, mantaraya. Wala akong nilatag na 2:11 ng Epeso. Wala akong nilatag doon. Tapos 1:2 daw ng Epeso. Sunod naman, 28-20 ng gawa. Wala akong nilatag noon. Moderator, nakikita nyo, mag-rule kayo. Huwag kayong magbulag-bulagan. Dinadaya niya ang diskusyon na ito. Wala akong nilatag ng 28-20 ng gawa. Ang nilatag ko, 20-28 ng gawa, na yung Iglesia ng Diyos doon na nangalat, referado sa 9:31 ng gawa, na Hymen et Ecclesian Catholis means universal, means Catholic. Kaya sa Sagrada Biblia, ang ating mababasa, Iglesia Katolika Apostolika Romana, na referado doon sa Iglesia ng Diyos na nasa Biblia. Next question. Okay. Ginamit mo ang 9:31 ng Acts, tama ba ito? Ginamit mo? Langa. Pero wala akong babasahin at wala akong Okay. sinabi kaya ng sinabi mo. Okay. Ang sinabi ko sa 9:31 ng gawa, Las Iglesias Católicas Apostolica Romana, at sa original translation, Hymen et Ecclesian Catholis. Na yung iglesia na yun, yung word na Catholis, universal o throughout, nangalat, therefore dapat tawagin Katolikos. Okay. Kaya yun ang Next itanong mo question sa akin. Kaya kung magtatanong ka ng mga word na unfamiliar, na maski ikaw hindi 20 mo seconds lang yan, naiintindihan, 20 seconds. pantaraya yan sa diskusyon mo ganito. 20 seconds lang. Okay, next question na tayo. Kumpirmado na ginamit mo ang 9:31 ng gawa. Ang tanong ko sa iyo, alam mo ba ang pakahulugan ng nuyin ng sitas na ginagamit mo? Alam mo ba ito, Jared? O hindi mo na naman alam? Objection na naman, moderator. Wala akong nilatag na nuyin yan. Wala akong nilatag na kung ano-ano mga pinag... Moderator, i-rules nyo, pandaraya yan. Ang nilatag ko sa 9:31 ng gawa, sa La Sagrada Biblia, Iglesia Katolika Apostolika Romana, wala, may pinanggit ba akong nuyin? Wala akong pinanggit na nuyin. Okay. May binanggit ba ako na subject marker? Wala akong binanggit na subject marker. Ang binanggit ko, subject of the sentence. Na yung subject of the sentence sa 9:31 ng gawa, na Hymen et Ecclesian Catholis, referado dun sa Iglesia ng Diyos, sa 20-28 ng gawa, na nangalat, kaya dapat tawagin na Iglesia Katolika. Hindi MCGI. Ito, ayaw niya sa akin itanong. Halos siya eh. Kaya ang ginagawa niya, pandaraya sa kapwa-tao. Manang-mana sa puno niya si Soriano. Oh, ano ba, tayo na? Time na. Second lahat, 10 minutes. Mga kapatid na Jules. Proceed. Okay, magandang hapon po sa ating lahat, sa mga nanonood, ano? Maliwanag po, si Jared hindi nakasagot, no? Zero. Zero si Jared, ano? Ibig sabihin, si Jared pala, nag-aaral ng Biblia, hindi niya alam ang mga pakahulugan ng sitas sa Biblia, mga kaibigan. Hindi niya alam yung nuyin, no? Yung object marker, hindi niya alam. Ang nuyin, Jared, diwa yun. Di nag-aaral kasi ng direkto eh. Di makasagot sa mga tanong. Okay. Ang sabi ng Kawikaan, 14 ng 6 ng 8, ang mangmang ay hindi nag-aaral. Oh, ang mangmang ay nag-aaral pero
hindi matututo. Yan ang sabi sa'yo ng Biblia. Lagi kang nagsisipag-aaral, pero Jared, hindi ka natututo. Yan ang sabi ng Biblia. Ngayon, ang sabi dito sa Kawikaan 14 ng 7, pumaroon ka sa harapan ng taong mangmang ay hindi mo mamamala sa kanya ang labi ng kaalaman. Yan, sabi ng Biblia sa'yo, pumaroon ka kay Jared, no? Hindi mo malamalas sa kanya ang labi ng kaalaman. Wala tayong nakuhang sagot eh. Okay, Maliwanag yan. moderators tayo. Balik tayo sa tema. Ang tema natin, wala kay Pro Jared ng RCC. Okay, papunta na tayo Sa dyan. True Church tayo. Papunta na tayo dyan. Okay. Ngayon, si Jared, kulang ang turo. No? Kulang. Hindi makasagot. Zero. Pambihira. Zero si Jared. O, sabi sa Kawikaan. Balik tayo sa tema. Sinabihan na kita, bro. Sige ka. Sabi sa Kawikaan, sikulang 23, siya'y mamamatay sa kakulangan ng turo at sa kadahilanan ng kanyang pagkaulol ay maliligaw siya. Ayan, maliligaw si Jared. Okay, babawasan kita ng time yan dahil sa ginagawa mo, bro. 2 minutes. Balik tayo sa tema, bro. O, papunta na dyan, Mr. Moderator. Pumunta ka na, bro. Ano, dinidipay ko lang yung kanyang mga sagot na hindi niya masagot yung mga tanong ko kanina. Ngayon, punta tayo doon sa tema na patutunayan niya na ang Iglesia Katolika ay ayon daw sa Biblia at ito daw ang tunay na turo. Mali po yun. Mali po yun. O, tanungin natin, Apostol Pablo, ano ba ang itinagubilin mo sa mga tao? Roman Catholic ba? O pasagutin natin si Apostol Pablo. Doon sa unang Timoteo 3:15, kung ako'y magluwat ng mahabang panahon upang maalaman mo kung paano sa mga tao ugaliin nila sa bahay ng Diyos na siyang iglesia ng Diyos. Ayan, napakaliwanag. Wala pong banggit si Apostol Pablo na Roman Catholic Church. Ang katotohanan, sa Gawa 20:28, ang nakasulat sa Greek, Ecclesia Proteo, nang ibig sabihin, Iglesia ng Diyos, hindi Roman Catholic. No? Kaya, ang sabi ng Biblia, kapag may mangangaral na iba sa pinangaral ng mga apostol, ang sabi sa Galatia 1:8, kahit man kami o isang anghel ang mangaral mula sa langit na mangaral ng ibang ebanghelyo ay matakwil. Ayan. Nangangaral si Jared ng Roman Catholic Church. Wala pala sa Biblia. Sabi ni Apostol Pablo, itakwil. Ayan, napakaliwanag ng sitas natin. So, sa unang scan ni Jared, wala na, di ba na, no? Sapo na si Jared doon, di makasagot yung mga tanong eh. No? Ang sabi ng 2 Timoteo 3:7, laging nagsisipag-aral, ngunit hindi nakakarating sa pagkaalam ng katotohanan. Ito yun, no? Hindi makarating sa pagkaalam ng katotohanan. Okay? Okay, personal attack. Ha? Wag po kayo mag-personal attack. Hindi bro, unang Timoteo 3:7, sabi ng Biblia, laging nagsisipag-aral, Wala po sa- ngunit hindi siya nakakarating sa Okay, pagkaalam ng katotohanan. Moderator time. Respect the moderator po. Wala po sa Jared ang tema natin. Ang patutunayan ninyo po, ang titindigan ninyo, ang iglesia ninyo po. Focus po kayo doon. Sige po, proceed. Okay, balik tayo sa tema dahil nasasaktan si Jared, no? Ng mga salita ng Biblia. Ngayon, mga kaibigan, ang sabi sa Daniel 9:19, patuloy na tayo. Pag ganyan, mauubos yung oras ko niyan. Itindigan nyo po yung ano nyo po, yung Nasasaktan si yung Jared. iglesia ninyo po. Hindi po yung Nasasaktan? wala po kong rules na ganyan. Sige. Okay, ang sabi sa Daniel 9:19, O Diyos ko, ang iyong mga tao at ang iyong bayan ay tinatawag sa iyong pangalan. Yung iglesia pala sa Biblia, tinatawag sa pangalan ng Diyos. Hindi po Roman Catholic Church yun. Kasi ang sabi doon sa unang Korinto 10:32, huwag kayong
maging sanhi ng pagkakasala ng mga Hudyo man o ng mga Grego o ng mga kaanib sa iglesia ng Diyos. Anong sabi? Iglesia ng Diyos, walang Roman Catholic. Bakit? Doon sa Efeso 4:4 ng 5, isang katawan, isang pananampalataya, isang bautismo lamang ang nakasulat. Ngayon, kung dadagdagan mo ng Katoliko, mali na yun. No? Labag na sa Biblia ang aral na ganyan. Kaya sabi ni Apostol Pablo, itakwil kung mayroong mga ngaral na iba sa pinangaral ng mga apostol. Yan, napakaliwanag. Ngayon, di ba yung stand ni Jared, mga kaibigan? Nasasaktan eh. Kala ko ba, magaling ka. Ba't ngayon, parang nasasaktan ka, bro. Tama lang, okay? No personal attack, bro. Kanina pa yan, bro. Kanina, na-mentional siya kay Brother Eli. Nasa tema ninyo, bro. Di kasama yung sa tema, yung pagsasabihan niya yung Brother Eli. Sige na bro. Nasa tema natin, nandito mismo sa ating pinirmahan mo na patutunayan ko na ang tunay na Iglesia ng Diyos ang Simbahang Katoliko. Hindi MCGI ni Eli Soriano. Kaya wala kang pakialam kung maglatag ako ng Eli Soriano sapagkat kasama yon sa pinagpirmahan na natin. Tama? Kaya, tingnan mo, kanina, nagtatanong siya, pala si question. Wala naman ako nilatag na ganyan. Ang ginagawa niya, mga kapatid, mga kababayan, pandaraya sa diskusyon. Palasi. Okay. Ang ginagawa niya. Tapos ka na Marito, control kayo, saka ikaw, bumalik ka sa tema, hindi Jared ang tema natin. Kaya ko nagsalita, hindi marunong yung moderator. Okay, valid, bro. Valid. Balik kayo sa tema. Okay, actually, nasa tema naman po tayo, Mr. Moderator, okay? Ngayon, magpapatuloy tayo. Yung sinasabi ko, nasa Biblia po yan, hindi sa ganang ating sarili. Ang sabi sa kawikaan ito ha, kawikaan ito, 5:23, siya'y mamamatay sa kakulangan ng turo at sa kadahilanan ng kanyang pagkaulol ay maliligaw siya. Ngayon, tinanong ko siya, wala siyang masagot. Ibig sabihin, kulang yung turo. Sabi ng Biblia, mamamatay siya sa kakulangan ng turo. Katakin mo, zero. Hindi makasagot eh. Huwag nyo na sabihin hindi makasagot, bro. Sige, balik na sa tema. Sige, titigil natin ito pagka hindi ka bumalik sa tema. Okay, wag po kayong kalma lang po kayo. Okay. Kanina, doon sa tinatanong ko siya kanina, doon sa... Sige, balik na tayo sa tema. Nagagalit na sila, no? Okay. Yung Mateo 16:18, walang mababasa doon na Roman Catholic Church. Ang nakasulat, Jared, Iglesia. Ikaw naman ay Pedro, sa ibabaw ng batong ito, ay tatayo ko ang aking iglesia. Yung iglesia na yon, nakapangalan sa Diyos. Kasi ang sabi doon sa Isaiah 43:13, bawat tinatawag sa aking pangalan, yaong aking nilikha ay sa aking kalwalatian. Ayan, napakaliwanag mga kaibigan. Na yung iglesia sa Biblia, tinatawag yon sa pangalan ng Diyos. Yung Roman Catholic, tanong, nakapangalan ba yun sa Diyos? Roman Catholic Church, hindi siya nakapangalan. Ang nakapangalan, iglesia ng Diyos. At hindi pwede na maging dalawa yung iglesia. Tulad ni Jared, sumasamayon si Jared ng iglesia ng Diyos. Yun ang nasa Biblia, tama yun. Pero, yung Roman Catholic Church, na nasa Biblia yun. Yung katagang Roman Catholic Church, walang ganun. Walang ganun sa Biblia. Siguro, kung pagpipagpiin ni Jared, napapasa siguro yun. No? Ayan, napakaliwanag mga kaibigan. Sa unang istanya, talagang basag na basag mga kaibigan. Hindi makasagot. Okay na, no? Okay na, salamat. Okay ka na ba, Jules? We are around Okay ka na, Jules?
Okay, 15 minutes. Si Calvin Jared naman ang magtatanong sa'yo. Okay. Ngayon, Jules, tutol ka ba sa ating tema na ang simbahang Katoliko ang tunay na iglesia ng Diyos? Yes or no? Utol ako dyan. Yes or no? Yes or no? Mo. Okay, sa Madrigo. Yes or no? O, hindi na Okay, nasa rules natin sa 3 most answer if categorical question. So, ang objection ng kapatid na Jared ay valid. So, refer your question. Okay, yes, tutol ako dyan sa nilatag mo kasi nga mali ang pagkaunawa mo. Sabi sa Daniel, 12 ng 10, wala sa masasama ang makakaunawa. Kaya hindi mo maunawaan Okay, yan. Madrigo. Ngayon, therefore, ang tunay na iglesia, tinitindigan mo ngayon o ang true church ay ang MCGI. Yes or no? Yes, ang true church na nakasulat, iglesia ng Diyos. Saan mo na ito? Okay, sir, Madrigo. Ako, Mr. President, sumasakit sa Madrigo. Therefore, sinasang-ayunan mo ang tunay na iglesia o yung true church ay yung ipinangangaral ni Eli Soriano at kinabibilangan na Members Church of God International o MCGI. Yes or no lang? Yes or no? Yes, yan po ang tunay na iglesia, yung MCGI. Kasi nga, nakasulat yon sa unang Korinto, 10 ng 32. Ngayon, kung may papakita siyang video, hindi niya maunawaan kasi bulag na siya, sabi doon sa Daniel. So, ano ka lang. So, tapos, Mr. Moderator, Hindi pala nanginginig pa eh. Nanginginig. Ay, Tapos eh. Kaya pala kung ano-ano pinagtatatanong. Di pa ako tapos. Tapos sabi ko lang. Di pa ako tapos. 1 minute pa. Yan ang problema eh. Di pa ako tapos. Marunong ng debate, moderator eh. Di pa ako tapos. Patapusin niya muna ako. Nanginginig kasi. Nanalo na kasi. Naiipit eh. Naiipit kasi. Ano na? Ano? Okay na? Hindi mo yun naunawaan kasi ang sabi ng Biblia, wala sa masasama ang makakaunawa. Next question. Next question. Premise ito, moderator. Sabi niya kanina, narinig niyo mga kapatid, ang true church daw, yung kinabibilangan ni Mr. Eli Soriano na MCGI. Ngayon, pakinggan natin si Eli Soriano at tatanungin ko siya. Moderator, kunin niyo yung mic dahil sa Object ako, Mr. Moderator. Object. Wala ka yung tema na mag-play siya ng video. referensya to. Wala siyang tema na Referensya. ako sabi niya na pag-play, Mr. Nasa Moderator. tema natin yan. Una po na. Pinagtimahan na natin. Babasahin ko ulit ang 10. Ay, hindi ang MCGI ni Eli Soriano. Therefore, nasa tema natin ang MCGI at si Eli Soriano. Ngayon, pre-premise ako mga Nasa tema kapatid. ko. Makikita niyo panluloko ng tao ito. Sabi niya kanina, ang true church MCGI na ipinangaral ni Mr. Eli Soriano. Ito premise. Pakinggan natin. True church. We are not the true church. We may be made by God a part of the church, but we are not the true church. Yan. Sabi ni Eli Soriano, tanong ito ha, we are not the true church. Sabi niya naman, ang MCGI ay true church. Ano? Ito tanong, sino ang mas matalino sa inyo ni Eli Soriano? Mamili ka sa dalawa. Ikaw na nagsasabi na true church o si Soriano na nagsasabi na we are not the true church? Mamili ka sa dalawa. Categorical. Categorical question, must be answered categorically. Sagot ako kategorikal. Both parehas kami Objection, moderator. Okay. Sumagot po kayo ng categorical. Sa kanya, categorical. Mamili sa dalawa. Ikaw o si Soriano. Sino mas matalino sa inyo? Ikaw daw ba o si Soriano? Sagutin niyo po, please. Both na parehas. Objection, moderator. Kung hindi niya kayang sagutin, mag-next question siya. Kasi sabi niya kanina, mga kapatid, mga kababayan, ang true church daw, yung ipinangaral ni Eli Soriano na MCGI. Samantalang sabi ni Soriano, pakinggan niyo ulit, mga kapatid. Ito We are not the true church. Ito pakinggan natin. True church. We are not the true church. Oh, sabi ni Soriano, we are not the true church. Sabi niya, sila daw ang true church. Sinong mas matalino sa inyo ng puno ninyo? Ikaw, na nagsasabi ng MCGI ang true church? O si Soriano, na nagsasabi na ang MCGI is not the true church? Sino mas matalino? Huwag mo sabihin both. Hindi ka marunong sumagot. O, ipit na. Okay, sagot po kayo ng categorical. Kung hindi niyo po kaya sagutin, pwede po kayong mag-next question. Bro. Parehas. Objection, moderator. Wala po sa Ang tanong pagpipilian. sa kanya, categorical. Mamili siya sa dalawa. Kasi sabi niya, sila daw ang true church. Sabi ni Eli Soriano, pakinggan niyo ha. But we are not the true church.
Oh, we are not the true church. Ngayon, sino mas matalino sa inyo? Categorical. Ikaw o si Soriano? Mamili ka sa dalawa. Paalala lang kita bro, wala sa pagpipilian yung vote. Ang tanong niya, ikaw daw ba o si Soriano sinong mas matalino? Parehas nga ka matalino. Parehas. Objection, moderator. Wala pong pareha. Assignment ko na naman yan. Ulit ang tanong. Sabi mo kanina, kayo ang true church. Sabi ni Eli Soriano, we are not the true church. Tanong, sino ang mas matalino sa inyo ni Soriano? Ikaw na nagsasabi na kayo totoo o si Soriano na nagsasabi na kayo ay hindi totoong simbahan? Mamili ka sa dalawa. Huwag ka maipit, Jules. Sagot ka na bro, para umanggang na yung oras natin. Sige. Oh, sagot. Parehas. Ulit ang tanong. Okay, next. Ulit ang Next tanong. question ano po? Ulit ang tanong. Sino ulit ang mas matalino sa inyo ni Eli Soriano? Kasi ang sabi ni Eli Soriano, True church. We are not the true church. We may be made by God a part of the church, but we are not the true church. oh, sabi niya, we are not the true church. Pero sabi niya, sila daw ang true church. Sinong mas matalino sa inyo para matapos na inuubos mong oras? Ikaw o si Soriano? Sagot! Ikaw o si Soriano? Parehas. Hindi na sagot. Sige. Sige bro. Okay. Total, naiipit na siya. Mag-next question na. Next question. Next question. Sunod na tanong. Ulit ang tanong. Premise ulit ito mga kabasit ha. Mag-play ulit ako ng video ni Mr. Eli Soriano bilang premise. Pakinggan nyo. The true church, the original church is the true church, and that is the only and the one and only true church. The original church, it was established by our Lord Jesus Christ, preached by the apostles, and the news and the preaching have reached the Philippines, our country, by the Bible. Napakinggan mo ba ang sinabi ni Eli Soriano? Tanong, sang-ayon ka ba sa sinabi ni Eli Soriano na ang totoong simbahan na ipinangaral ng mga apostol ay nakarating sa Pilipinas? O sang-ayon ka sa sinabi ng ama mong si Satanas? Mamili ka sa dalawa. Sang-ayon ka sa sinabi ngayon ni Eli Soriano na ang tunay na simbahan ay nakarating sa Pilipinas? O sang-ayon ka kay Satanas? Kategorikal. Kategorikal. Wala sa pagpipilian. Objection mo dito! 10 seconds. Ay, ako. 20 seconds na sagot ako. Ha? Objection mo dito! Objection mo dito! Nire-nervyos na! 10 seconds ako eh. Bro, wala sa rules natin yung 10 seconds. Mag-next question po tayo bro. Kung next question na lang daw. Next question. Yung palakpakan natin si Jules, mga kapatid. Next question daw. Ngayon, sabi ulit ni Eli Soriano, pakikinggan ko And the one and only true church. The original church, it was established by our Lord Jesus Christ, preached by the apostles, and the news and the preaching have reached the Philippines, our country, by the Bible. Yon. Pakinggan niyo, premise ito. Ang sabi ni Soriano, ang tunay daw na simbahan ay nakarating sa Pilipinas. Tanong, ayon sa kasaysayan total ang tema natin, ayon sa Biblia ug referensya dito sa The Philippine a Unique Nation, ang sinasabi ang nakarating sa Pilipinas na Kristyanismo ay ang Iglesia Katolika na itinayo ni Kristo. Na ayon kay Soriano, ang tunay na Iglesia nakarating sa Pilipinas. Ngayon, kung ang sabi ni Soriano, ang tunay na Iglesia nakarating sa Pilipinas, ayon sa referensyang hawak ko, ano ang nakarating sa Pilipinas na Iglesia? Iglesia Katolika na itinayo ni Kristo o Iglesia ni Mr. Pogi? Categorical. Wala pang sa pagpipilian. Objection, moderator. Next question ko, hindi mo kaya sagutin. Ang tanong ko sa'yo, dito sa hawak kong referensya sa The Philippines a Unique Nation sa page 123, the greatest legacy of Spain to the Filipino people is Christianity, specifically the Roman Catholic Church. Strangely, this religion was Asian origin being founded by Jesus Christ. Ibig sabihin, ayon sa referensya, ang iglesyang nakarating sa Pilipinas ay Iglesia Katolika na itinayo ni Kristo. Ngayon, kung ang sinabi ni Soriano ang tunay na iglesia nakarating sa Pilipinas, ano ang iglesyang nakarating sa Pilipinas ayon sa aking hawak dahil pasok ito sa tema? Iglesia Katolika o Iglesia ni Manalo? Ayon sa referensya kong nabasa. Mamili ka. Kategorikal? Kategorikal. Wala sa pagpipilian. Kasi sa kawikaan, huwag mo sagutin ang mangmangan sa kanya ka mangmangan. You are under cross-examination. Tungkulin mo sumagot sa tanong. Tingnan mo, assignment mo na naman yan. Next Okay, question.
na po, kami mo ng assignment. Sunod na tanong. Sunod na tanong. Mag-play ulit ako, ha? O, ito tanong, para lumuwag-luwag naman. Tinatanggap mo ba na ang opisyal na pangalan ng iglesia ay Members Church of God International na referado sa Iglesia ng Diyos o Iglesia ni Manalo? Tinatanggap mo? Yung nasa Biblia, Iglesia ng Diyos. Okay, moderator, wala ko sinabi Iglesia ng Diyos. Ang tinatanong ko sa iyo, yung tinitindagan mong Members Church of God International. Ang tanong ko sa iyo, sang-ayon ka ba na ang totoo at referado at yung original na pangalan o opisyal ay Members Church of God International na siyang Iglesia ng Diyos o Iglesia ni Manalo? Categorical. Oh, members. Ano? MCGI. Sunod na tanong. Di pa ako tapos mo. MCGI, kasi mababa sa'yo sa unang Korinto, 10:32, Mateo 28:19. Hindi nakasulat doon Roman Catholic, kaya mali ka. Sunod na tanong. Ngayong MCGI ang opisyal na pangalan ng iglesia. Pakinggan ulit natin ang sinabi ni Mr. Eli Soriano. Premise ito. Pakinggan natin. Ito ninyo, yun po'y nasalig o natayo sa ibabaw ng batong saligan ng pananampalataya, yan si Kristo Jesus. Kaya iglesia ng Diyos, kay Kristo Jesus, yan ang pangalang sinasabi ng banal na kasulatan. Yan ang opisyal at kumpletong opisyal na pangalan. Kurang tunay na samahan ng iglesia, itinuturo ng banal. Ayun, narinig natin. Premise ito. Ngayong sabi ni Soriano ang opisyal na pangalan Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Sabi mo naman, Members Church of God International, nagkukontrahan ba kayo? Patunay na sa demonyo kayo? O tatay mo si Satanas? Mamili ka sa dalawa. Hindi kami nagkukontra. Objection, Hindi mo lang moderator. nakukuhaan yan. Objection, Ganito moderator. si Nanjes, Moderator. para sa masasamang makaunawa. Objection, moderator. Ang tanong ko sa iyo, kategorikal. Sumagot ka. Naiipit ka na. Sabi kasi ni Soriano, ang opisyal na pangalan, ayon sa kanyang tape na nakuha ko, Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Samantalang ikaw, sinabi mo, ang opisyal na pangalan, MCGI. Iibahin ko ang tanong, sino ulit ang mas matalino sa inyo ni Mr. Eli Soriano? Ikaw na nagsasabi ng opisyal MCGI o si Soriano ang nagsasabi opisyal Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus? Parehas. Moderator, mamili siya sa dalawang hindi na mamili kaya ka sa sa dalawa. next question siya. Ganito na lang bro. Dahil Ibig kanina na yan. nangyari yan. Constitution ka niyan. Pagka hindi nyo po kayang sagutin, pwede po kayong mag-next question bro. Next question na para tuloy-tuloy tayo. Next question? Oh, next question kasi pangmangan yung tanong. Pangmangan yung tanong. Ulit na, sunod na tanong. Huwag mo pala si Eli Soriano dahil si Eli Soriano tinanong ko, yari ka, mumultuhin ka nun. Sunod na tanong. Inirehistro ba ang Members Church of God International sa pamahalaan at konsilyo ng Pilipinas? Yes or no? Categorical. Narehistro ba ang MCGI? Yes or no? Out of topic na siya, bro. Objection, moderator. Nasa tema natin yan. MCGI. Out of topic na. Objection, moderator. Hindi Sunod ka na, Roman Catholic moderator. Church eh. You are under cross-examination. Roman Catholic Church ang Obligado natindigan ako niya. na itanong ko yung sinabi mo. Dahil kanina, nag-set interpretation ka sa 1:1 hangtod sa 2 ng unang Korinto na yun ay MCGI. Ngayong MCGI, nasa tema natin, MCGI. Ngayon, sang-ayon ka ba na o tama ba na ang Members Church of God International ay narehistro sa pamahalaan ng Pilipinas? Yes or no? Yes! Okay, salamat. Hmm. Sunod na tanong. Pakinggan, premise ulit ito ha. Ito sabi ni Mr. Eli Soriano. Pakinggan ulit natin. Uno mo makakalaban mo, hindi ako. Mumultuhin ka nun. Pakinggan natin. Ang opisyal na pangalan ng iglesia na itinayo ng tao, yan ang inirehistro niyang pangalan sa Bureau de Comercio o kaya sa Securities and Exchange Commission. Ayon, sang-ayon ka ba sa sinabi ni Eli Soriano o sang-ayon ka sa sinabi ni Satanas? Categorical. Kay Soriano, yes. Okay, sunod na tanong. Yes. Sunod na Soriano. Ngayong sang-ayon ka kay Soriano, ayon kay Soriano, yung iglesia na tatag ng tao inirehistro sa pamahalaan ng Pilipinas. Pwede kong ulitin yon. Inamin mo kanina na kayo'y inirehistro. Therefore, tinatanggap nyo na tatag kayo ng tao ayon kay Soriano o ayon kay Satanas? No, hindi mo kasi maunawaan yan. Objection, Kasi ang moderator. sabi sa Daniel, Objection, Daniel moderator. 12 ng Jess, wala sa mga kabahan na makakaunawa. Bakla, moderator. Ang tanong ko sa kanya, moderator, sang-ayon ba siya sa sinabi ni Eli Soriano? Dahil kanina umamin siya, narinig nyo, na ang tunay o yung MCGI inirehistro.
Ngayon, ayon kay Soriano, yung iglesyang tinatag lamang ng tao, pwede ko ulitin, yun ang inirehistro. Therefore, sang-ayon ka ba sa sinabi ni Eli Soriano na ang itinatag lang ng tao, inirehistro, patunay na tatag kayo ng tao sapagkat pumamin ka? O sang-ayon ka sa sinabi ng tatay mong si Satanas? Sang-ayon ka kay Soriano o kay Satanas? Kanina sumang-ayon ka, pag nag-hindi ka, kontra na sinasabi mo. Clarification muna. Ang dami niyang Objection, moderator. Ang tanong ko sa kanya, categorical. You should answer that categorically. Ang tanong ko sa iyo, categorical. Mamili ka. Sang-ayon ka ba sa sinabi ni Eli Soriano na ang iglesyang tatag ng tao, yung inirehistro sa Philippine and Exchange Commission, gaya ninyo? O sang-ayon ka sa sinabi ni Satanas? Bro, pili ka muna sa dalawa tapos pagpapaliwanagin ka namin. Ayan, pili ka sa sabi ni Bro Jared. Pakilinaw muna, kinukuha mo agad yung kahit ko eh. Ang tanong ko sa iyo, categorical, nag-objection ako, pasaway ka eh. Sumagot ka, wag mo sabihin mo lang kung hindi mo kayang sagutin, mag-next question. Tanong. Ulit ang tanong, hindi niya napakinggan. Sang-ayon ka ba sa sinabi ng puno mong binabae na si Eli Soriano? Okay, binabae naman talaga yun. Personal na yan, personal. Sige, wala natin. No, out of topic na yan. Okay, sunod na tanong. Personal na to. Binabae naman talaga yun eh. Bayot, mas masakit yun. Tanong ko sa'yo. Sang-ayon ka ba sa sinabi ni Eli Soriano na ang iglesyang itinatag lang ng tao inirehistro sa pamahalaan ng Pilipinas, kaya nyo? O sang-ayon ka kay Satanas? Mamili ka sa dalawa. Kay Soriano o kay Satanas? Categorical. Hindi ako sang-ayon sa tanong mo. Moderator, objection. Kung maaari, pagalitan ninyo. Kaya kinukuha ang mic dahil hindi ka sumasagot sa tanong. Ang tanong sa'yo, categorical. Therefore, you should answer that categorically. Mamili ka sa dalawa. Kaya nga categorically. Mamili ka sa dalawa. Kung hindi mo kaya sagutin, mag-next question ka para hindi ka agawan ng mic. Sagot. Sang-ayon ka ba na sinabi ni Soriano na ang iglesyang itinatag ng tao inirehistro sa Security and Exchange Commission o sang-ayon ka kay Satanas? Sagot! Kay Soriano daw ba o kay Satanas? Mamili lang kay sa dalawa tapos pwede ka nang magpaliwanag. Kay Soriano o kay Satanas? Ulit na naman ang tanong pa ulit na kalooy. Oy, pastilan. Kay Soriano. Dili mo pa naman paminawa ng akong gisulti. Kalooy. Ulit ang tanong. Sang-ayon ka ba sa sinabi ni Soriano na puno ko na ang iglesyang itinatag ng tao inirehistro sa Pilipinas? Gaya ninyo? Dahil inamin mo kanina, inirehistro kayo. O sang-ayon ka kay Satanas? Kay Soriano o kay Satanas? Mamili ka. Kay Soriano Ay, o kay nako. Satanas? Objection ako. Mali yung tanong. Kamangmangan kasi yung tanong eh. Sabihin mo kung di mo kaya Kamangmangan eh. Mamang pala si Soriano. Kawitaan. 26 ng 4. Huwag mong sagutin ang mangmang ayon sa kanyang kamangmangan. Mangmang yung tanong eh. Mamang pala si Soriano. Tinatanong ko sa'yo si Soriano. At mamang pala yung puno niya para sa kanya. Sige. Pabayaan na natin. Pabayaan na natin. Ito tanong. Ngayon, kung ang MCG ay ang tunay na iglesyang nasa Biblia, at yun ang iglesia ng Diyos, therefore lahat ng aral ninyo nasa Biblia, yes or no? Yes, nasa Biblia. Lahat ng aral na itinuturo ayon sa Biblia ay nasa Biblia. Katulad ng Iglesia ng Diyos, mababasa sa unang Timoteo 3 ng 15, Mateo 28 ng 19, unang Korinto 1:1, pangalawang Korinto 1:2 hanggang 3. Next question, galingan mo. Okay, ngayon, kung lahat ay nasa Biblia, premise ito, pakinggan natin si Eli Soriano kung nasa Biblia ba to. Sabi ko, uminom ka ng ihi mo. Okay, saan mababasa sinabi ni Kristo na uminom ka ng ihi mo? Dahil sinabi ni Soriano, uminom ka ng ihi mo during pasalamat ninyo. At sinabi mo kanina, lahat ng aral nyo nasa Biblia. Saan mababasa sa Biblia yung sinabi ni Soriano na itinuturo niya sa inyo na uminom ka ng ihi nyo, letra por letra? Meron ba o wala? Mayroon tayong mababasa sa diwa. Meron ba o wala sa Synoptic Gospel? Meron. Sa Synoptic Gospel ni Cristo, Marcos, Lucas, Mateo Meron daw. 1. Sinabi ni Cristo Synoptic Gospel, sinabi niya, uminom ka ng ihi mo. I-play ulit natin. Sabi ko, uminom ka ng ihi mo. Okay, basahin mo yung sinabi ni Soriano Meron daw, bro. Sige, basahin niya. Sige, tina-challenge ka, bro. Basahin mo daw. Basahin mo daw. Basahin mo. Mayroon. Uunawain mo lang. Sige, basahin mo letra por letra, paano po sa'yo? Letra por letra, papatayin
ikalawang Korinto, hindi Oo. 36 ko. Natuto ka. Oo. 2 Corinto ng 3 36, ikalawang Korinto, hindi 36. Oh, natuto ka ngayon. May tuturo ka sa Sabado niyan. O, babasahin ko. Basahin mo. Oo. Ihi uminom ka ng ihi mo. Dahil sabi Oo, mo, unawain mo lang. dahil sabi mo, Oo, unawain mo lang. maliwanag Babasahin na ko lang. maliwanag, lahat ng aral nyo nasa Biblia. O, tahimik na. Sa Synoptic Gospel na ito. Tahimik na. Nabasa sa moderator, ha? Babasa na tayo. Moderator ang babasa. Uunawain mo lang, ha? Ako mabasa, nasa room. Oo, unawain niya lang. Sige. Anong talata bro? Ako, babasahin natin. Pause ko muna yung time mo, no? Pause your time. Tingnan natin kung may mababasa, ha? Kayo, kayo magro-rules, mga kapatid. Kung meron bang nabasa na uminom ka ng ihi mo. Uunawain mo lang, sabi ko. Sabi ko, Uunawain mo lang. Hindi, unawain niya lang. Letra por letra, tanong ko moderator. Letra por- Pag sinabing showdown, letra por letra, kailangan mabasa. Letra por letra ba ang hinahanap mo? O mababasa sa unawa? Mababasa, letra por letra. Kaya nga basahin eh. Hindi naman sinabi Labag sa Biblia yung tanong mo. Ayaw mo lang sagutin dahil alam mo sa sarili mo, walang mababasa sa Biblia na uminom ka ng ihi mo. Dumi-dumi nun, ano? Baka siguro ito, nainom ka, no? Okay, nakuha ko. Okay. Verbatim kasi sinabi ni Soriano, kaya hinahanap sa'yo ng kapatid na Jared, saan mababasa sa Biblia, letra per letra, sinabi ni Kristo, Synoptic Gospel, uminom ka ng ihi mo. Meron ba wala? Mayroon tayong mababasa sa unawa. Letra Pero por letra letra. por letra, papatayin siya. Sariling unawa mo yun eh. Ng sais, ang title ay Moderator. mapatay. Ayan. Moderator, sariling unawa niya yun. Ang tanong ko sa kanya, ayon mismo sa Synoptic Gospel ng Biblia. Pag sinabing Synoptic Gospel, hindi tinuro ni Mr. Soriano, Juan, Marcos, Lucas, Mateo. Basahin mo sa apat na Synoptic Gospel na yan na ipinangaral ni Kristo sa mga apostoles dahil sabi mo, lahat ng aral nyo nasa Biblia, yung uminom ka ng ihi mo. Objection, Wala kang Mr. nabasa, Moderator. sinungaling ka. Labag sa Biblia, yung tanong niya, kamangmangan, sabi sa Kawikaan, 26:4, huwag mong sagutin ang mangmang ayon sa kanyang kamangmangan. Mangmang yung tanong. Eh di mangmang pala si Soriano dahil si Soriano nagsabi nung ikaw ang mangmang. Ano? O, tanong ko. Mangmang pala si Soriano para sa kanya. Ano? Okay, sunod na tanong. Sunod na tanong. Lahat ba ng argumento mo na pagtatayo ng Iglesia ng Diyos o MCGI ay ang tunay na iglesia? Kanino mo natutunan? Kay Soriano o kay Satanas? Kategorik. Sa Diyos ko natutunan. Moderator, hindi na naman sumasagot sa tanong. Ang tanong ko sa kanya, kay Soriano ba o kay Satanas? Kay Soriano, kay Kanino mo napakinggan? Kay Soriano o kay Satanas? Sasagot ako ng categorical question. Okay, categorical Oh, yung tanong mo. kay Soriano. Natutunan ko kay Soriano doon ayon sa kanyang ipinahayag sa Biblia. Yan, next question. Ngayong ayon kay Soriano, kaya mo natutunan ang istandlayan sa debate na ito. Premise ulit. Pakinggan ulit natin si Mr. Soriano. sino ang natin? Si Soriano, palpak din yun. Walang karapatan si Soriano para Okay, ito tanong. Ngayong sabi ni Eli Soriano, palpak si Eli Soriano, sabi mo, napakinggan mo yung argumento mo kay Soriano at ayon sa kanya siya'y palpak. Therefore, lahat ng inilatag mo ngayon sa diskusyon ay palpak o yan ay galing kay Satanas? Mamili ka sa dalawa, palpak o galing kay Satanas? Hindi palpak. Dahil galing sa Diyos. Objection, moderator. Ulitin ulit natin ang tanong, hindi naintindihan. Pakinggan natin. sino ang natin? Si Soriano, palpak din yun. Walang karapatan si Soriano para pakinggan. Okay. Ngayon, kung ayon kay Soriano, palpak siya, at ayon sa'yo, yung latag mo sa diskusyon galing kay Soriano, natutunan mo kay Soriano. Objection, Mr. Therefore, Moderator. Objection. tinatanggap mo. May objection bro. Ano objection? Pinaparatangan niya ko na ayon daw kay Soriano, ayon sa Biblia na pinaaral ni Soriano. Yun ang pinapaniwala ko. O, hindi ayon kay Soriano. Napakinggan mo kay Soriano. Yung aral sa Biblia. Pero napakinggan mo kay Soriano. Oo, yung aral sa Biblia. Yes. Oh, so, ulit ang tanong. Napakinggan niya pala kay Eli Soriano. Ano ba sabi ni Eli Soriano? Sino ang
balikan natin. Si Soriano, palpak din yun. O ngayon, kung napakinggan mo kay Soriano yung aral ng Biblia at ayon kay Soriano palpak siya, tinatanggap mo ba lahat ng argumento mo ngayon o mga fallacious argument mo ay palpak sapagkat narinig mo kay Soriano o yan ay narinig mo kay Satanas? No, hindi ko tinatanggap na palpak sapagkat tunay. Objection, moderator. Okay? Ang tanong ko sa kanya kategorikal. Unang tanong ko sa kanya, hindi niya nasagot. Pangalawang tanong, hindi niya nasagot. Mauubos na lang ang oras, ang dami niya ng assignment na iuuwi sa Samar. Ang tanong ko sa'yo, sinasang-ayunan mo ba na ang latag mo ngayon ay palpak sapagkat umamin ka galing kay Soriano at ayon kay Soriano, siya ay palpak? Sang-ayon ka ba na palpak ang iyong ireferensya at yung latag o yan ay narinig mo kay Satanas? Kategorikal. Mamili ka sa dalawa. Oo nga, hindi palpak. Ubuntu nito, wala naman ako sinabing di palpak. Hindi na sumasagot sa tanong. Ulit ang tanong. Sang-ayon ka ba? Sang-ayon ka ba na lahat ng nilatag mo na narinig mo kay Soriano ay palpak? Sapagkat ayon sa'yo, narinig mo kay Soriano at ayon kay Soriano siya'y palpak? O yan ay narinig mo kay Satanas? Palpak? O yan ay narinig mo kay Satanas? Pag sinabi niyang hindi palpak, talo na siya sa diskusyon, hindi marunong sumagot. Bakit mo ako tuturuan? Hindi palpak ang tinuturo. Talo na siya. Sa Biblia. Next question. Okay, sunod na tanong. Sunod na tanong. Dapat mag-next question ka. Ang dami mong hindi nasagot. Sunod na tanong. Sino ang founder? Ano muna tayo, objection, Mr. Moderator? Maraming side comment. Warningan mo muna siya. Bawasan mo raw, Jared. Mas marami pa yung laway kasi sa katwiran, okay? Okay, tanong. Ayon dito sa referensyang hawak ko, Members Church of God International founded by Eli Soriano. Ngayon, kung ang nakalagay ang nagtayo o ang nag-found ng MCGI ay si Soriano, ano ang kahulugan ng salitang founder? Nagtayo kaya ang founder ninyo si Soriano o nagbuwal? Ano ang meaning ng word na founder ayon sa referensya? Kahalili. Next question. Objection, moderator. Wala ko sinabing kahalili. Ang tanong ko sa kanya kategorikal, nagtayo o nagbuwal? Yung meaning ng word na founder na referado sa referensya na ito. Hindi na marunong sumagot. Nagtayo o nagbuwal? Sumagot ka. Nagtayo o nagbuwal daw, bro? Sagot lang kayo. Pakilinaw muna. Ano bang nabuwal? Ano sinasabi mong nabuwal? Wala. Malinaw na yun. Papalako pa rin sa'yo. 4-4 ng ikalawang Korinto. Bulag ka na talaga sa katotohanan. O wala ka nga sinabi na buwan. Pero ang tanong ko, ano ang kahulugan ng word na founder? Nagtayo? Patunay na ang nagtayo sa inyo ay si Eli Soriano? Ayon sa referensya na ito o nagbuwal? Nagtayo o nagbuwal? Wala ko sinabi kahili. Nagtayo o nagbuwal? Pasagutin niyo mo dito. Nagtayo daw o nagbuwal? Hindi. Nagtayo o nagbuwal? Anong kahulugan ng salitang founder? Nagtayo o nagbuwal? Nagtayo o nagbuwal? Categorical. Next question tayo. Sabi sa kawitaan, huwag mong sagutin ang mangmang ayon sa kanyang kamangmangan. Mangmang kasi yung talong. Okay. Bawal po sa Diyos sagutin yun. Okay. Hindi niya nasagot kasi pag sinagot Next niya, question. Huwag ka mag-side word na comment. salitang Tanong ka. founder. O, nagtatanong. Tanong. Ito premise. Nagpe-premise ako. O, kita nyo, hindi nasagot. Sunod na tanong. Kung hindi si Kristo ang founder ng Catholic Church, sino ang founder ng Catholic Church? Out of topic. Wala akong tinitindigan na founder. Objection, moderator. Out of topic. Objection, moderator. Nasa tema natin, maliwanag na maliwanag, patutunayan ko na ang tunay na Iglesia ng Diyos ay Iglesia Katolika Apostolika Romana ayon sa Biblia at referensya, hindi MCGI ni Eli Soriano. Therefore, kasama yung founders. Sapagkat si Soriano, founder ninyo ayon dito, na ayaw mong sagutin. Ngayon, ang tanong ko sa iyo, kung hindi si Kristo ang founder ng Iglesia Katolika, sino ang nagtayo ng Iglesia Katolika? Sino daw? Sino? Valid question yun, bro. Sino? Ang Diyos, Hebreo 3 ng Ang Diyos pala ang nagtayo ng Iglesia Katolika! Salamat! Salamat! Diyos pala ang nagtayo ng Iglesia Katolika! O, umamin! Ngayong Diyos ang nagtayo ng Iglesia Katolika! Ayon sa ating tema, ano ang tunay na Iglesia ng Diyos? Iglesia Katolika o Iglesia ni Manalo? Ayon sa ating tema. Anong tanong? Ano mo yun? Anong tanong? Ayon daw sa tema, ano ang pinatitindigan niyan? True Church? Ay, anong tanong? O, ito tanong. Ay, total, umamin ka, ang founder ng Iglesia Katolika ay ang Diyos. Umamin siya, nasa Hebreo daw. O, umamin siya. O, wala na.
Ang bilis na. Ngayon, kung ayon sa'yo, ang founder ng Iglesia Katolika ay ang Diyos. Ayon sa aking referensyang hawak, sino ang founder ng MCGI? Basahin mo, si Soriano o si Manalo? Ayon dito. Out of topic. Well, hindi kasi kasama dito si Manalo. Bakit mo sinasama? Moderator, choices yun. Hindi Okay, out bro. of topic yun. Pwede bro, palitan na lang natin. O sige, ulit ang tanong. Yung Ngayong Manalo. inamin mo kanina, ang founder ng Iglesia Katolika ay ang Diyos o ang nagtayo ng Iglesia Katolika ay ang Diyos. Ayon sa referensya, sino ang nagtayo ng MCGI? Ayon sa aking nabasa, si Soriano o hindi si Soriano? Ayon dyan. Ang Diyos! Objection, moderator. Ayon dito sa referensya. Basahin mo. O dito. Oh, next question tayo. Sabi sa kawilaan, wag mo sagutin ang mangmang ayon sa kanyang kamangmangan. Mangmang na naman. Amen. Marami na. Next question. Sunod na tanong. Sangayon ka ba na yung Iglesia ng Diyos sa 2028 ng gawa, referado sa 931 ng gawa? Yes or no? Pakilinaw muna. Kasi ginugulo ako ng Mr. Moderator na to eh. Inaaway yung moderator, oh. Ako kaaway ko dito, hindi moderator ko eh. Okay, ulit ang tanong. Pause ko yung time. Ulit ang tanong. Ngayon, sa 2028 ng gawa, yung Iglesia ng Diyos na nakalagay doon, yun rin ba ang subject of the sentence o subject matter sa 931 ng gawa? Yes or no? No! Mali ang pagkaunawa mo dyan. Kasi ang sabi sa Daniel, 12 ng 10, wala sa masasama ang makakaunawa. Oh, next question. Next question. Premise ito, moderator, ha? Sa Last 30 Web 31 ng gawa, ang sabi ni Apostol Pablo, binabati kayo ng mga iglesia sa Macedonia, sa Galilea, sa Judea, sa Samaria. Ngayon, itong iglesyang binati ni Apostol Pablo at ipinangaral niya, ito rin ba yung iglesia sa 2028 ng gawa na siyang kinaaliban niya? Yes or no? Yes, ang tawag Yun, yun. yes pala. Kanina, no. Kanina, yes. MCGI. Ano ba talaga? Ay, nako. Hindi pala marunong. Time na? Time na? Last question, moderator. Ayan, may wala na pa. Okay, time na. Sayang. Ipit ka na. May batal. Okay, okay. Okay. Okay, salamat. Ikaw eh. Bihira ka. Ayan, mga kapatid, mga kababayan, nakikita natin ang kanyang mga pag-iwas. Kanina, nagtatanong siya sa akin, ano yung subject marker dito sa 16-18 ng Mateo? Wala naman akong binasang subject marker. Therefore, ayon sa argumentation and debate, page 71, that is a fallacious argument. Pangalawa, personal attack. That is fallacious ad hominem argumentos sa pahina 81 ng Art of Debate and Argumentation. Hindi pala marunong ng debate ito. Kanina tinatanong ko categorical, yes or no? Walang nasagot. Kanina sinatanong ko sa kanya, sinong mas matalino sa inyo? Ikaw o si Soriano? Parehas daw. Ano bang meaning ng word na categorical? Pag sinabing categorical, ayon sa Art of Debate and Argumentation, mamimili ka sa dalawa. You should have choice a one question only to all question. Ibig sabihin, pag may tanong sa yung categorical, mamimili ka sa isa. Ang pinipili niya dalawa. Dahil pag pinili niya yung isa, alam niya sa sarili niya na maiipit siya. Ipit na ipit si Jules. Nakikita niyo mga kapatid, mga kababayan, ipit na ipit. Ha? Maski yung moderator inaaway. Kaya maliwanag na maliwanag, maghahanap siya sa akin ng letra por letra. O anong sabi ni Eli Soriano patungkol sa mga naghahanap ng letra por letra? O, ano? Ang Biblia at ang aral ni Cristo, hindi puro letra por letra. Ewan ko kung saan mo Ayun lang, nalobat. O sige. Ngayon, ang sabi ni Eli Soriano, ang aral ni Cristo, dili letra por letra. Dili tungod sa pagkamabasa. Hindi letra por letra. Samantalang siya naghahanap letra por letra. Naku, pag tinanong ko sa kanya, saan mababasa ang MCGI sa 2028 ng gawa, baka wala kang mapakita doon.
Maaari siya chap-chap. Dahil magaling kayo mag-chap-chap. Kaya pansin niyo mga kapatid, sinong naipit? Siya. Yung first cross-examination niya sa akin, maliwanag na maliwanag, lahat ng tinanong niya out of topic. Wala sa tema yung binanggit ko, yung term ng 16, 18, 19 ng Mateo. Wala sa tema yung term ng 9:31 ng Gawa. Sapagkat yung binasa ko sa original translation, yung Hymen et Ecclesiam Catholicos. O magkahiwalay daw yan. Tama, wala naman ako tutol dyan. Magkahiwalay naman talaga yan. Throughout. Ang word na throughout, referado sa 28-19 na Mateo, nanangalan. Pero hindi yan ang istanto ngayon. Ngayon, ayon sa 8.8 ng Hope, read the book of history and see. Basahin ang aklat ng kasaysayan. Bakit? Kanino ba galing ang kasaysayan? Kay Soriano ba? O, basahin natin dito sa Cebuano Bible. Dito sa 41.4 ng Isayas. Kinsay naghimo, niinit kinsay nagbuot sa dagang kasaysayan. Ako ang Ginoo. O, malinaw na malinaw. Kanino galing ang kasaysayan? Ayon sa 41.4 ng awit? Galing sa Diyos. Ibig sabihin, ang kasaysayan galing sa Diyos na rekomendados ng Biblia sa 8.8 ng Hope na basahin ang aklat ng kasaysayan. Ayon sa kasaysayan, sino ang founder nila? Si Soriano. Tinanong ko siya, ano ang kahulugan ng salitang founder? Nagtayo o nagbuwal? Sabi niya, hindi daw nagbuwal. Kahalili daw. Tingnan mo, hindi talaga marunong sumagot itong taong ito. Naku, nakakahiya sa MCGI ito. Nagpakilala kang kinatawan ng MCGI. Ang akala ko sa MCGI magagaling dahil galing ako sa MCGI. Pero yung word na founder, hindi pala alam. Yung word na founder, nagtayo. Kaya nga founded. Kaya pinapipili ko siya, pati ikaw may nagbuwal. Kaya siyempre, para i-clarify ko sa'yo. Dahil alam mo sa sarili mo, pag sinagot mo yung tanong ko, maiipit ka talaga. At yun na nga, naipit na siya talaga. Ngayon, ayon sa 41.4 ng awit, kinsay nagbuot, giingin kasaysayan, ako ang Ginoo. 8.8 ng Hope, basahin ang aklat ng kasaysayan. Ngayon, anong mababasa natin sa kasaysayan? Sino nagtayo ng kanilang iglesia? Si Soriano. Sino nagtayo sa Iglesia Katolika Apostolika Romana? Basahin natin sa The New Book of Knowledge Encyclopedia, Volume 16, page 287. The history of the Roman Catholic Church, beginning in Upper Room in Jerusalem, almost 2,000 years ago. About 120 person, and the church described that society founded by Jesus Christ. Therefore, ayon sa kasaysayan na galing sa Diyos, ang nagtayo ng Iglesia Katolika Apostolika Romana, ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya ayaw niya pumunta ng kasaysayan, kaya may pag-uusap kami yan sa chat eh. Sabi, Biblia lang daw. Uy, alam ko na yan, no? Dati kong MCGI. Dahil pag ginamit natin yung kasaysayan, mabubulgar kung sino founder mo. At mabubulgar rin kung sinong founder ng Iglesia Katolika. At yun ang ating Panginoong Jesucristo. Basa ulit dito sa The Groiner Encyclopedia, Volume 5, page 106. Catholicos Universal General Term applied to the Divine Society founded by Jesus Christ. Pagbigyan mo ako, moderator, last na ito. Sige. Dito naman sa Young Student Learning Encyclopedia, Volume 2684, for the first 1,000 years, the death of Jesus Christ, all Christians were members of one religion, Christianity. And today, that is the Catholic Church. Kasaysayan na ang nagsabi, hindi ko sariling opinion, hindi ko sariling interpretasyon gaya ng ginagawa niya, na ang nagtayo sa simbahang Katoliko, ang ating Panginoong Jesucristo. Okay, siguro magkano ba? Ano mo maglalataw? 5 minutes. Maandar na yung oras bro. Ay, sige po, ang natin. Okay, salamat po sa mga nakikinig ngayon, At pangalawang second round na po. At ngayon mga kaibigan,
ay napakasimple lang naman ang tanong ko sa kanya, no? Dahil ang noyos o noyin, ang ibig sabihin yan, diwa. No? Diwa. Oh, hindi alam ni Jared yan kasi nga kulang siya sa kaalaman. No? Hindi makasagot pag tayo nagtatanong. Ano? Okay, moderators time. Ulitin ko, nasa rules natin, no personal attack. Magtindig ka ho, ayon ho sa, ayun. Mr. Moderator, Magtindig ko kayo. gumamit siya ng mga video ni Brother Eli. Yes, bro. Nasa tema natin. Nasa tema natin yung bro. Personal attack yan. Basahin natin sa tema. Oo nga, Basahin personal natin sa attack tema. yan. Pause muna yung time. Pause. Pause mo muna, personal attack yan. Ang gumagamit ng video, mga Moderators time. Respect ka, moderator. Respect ka, moderator. Babasahin ko. Okay ha? Nasa tema natin, patutunayan ko na ang Iglesia ng Diyos ayon sa Biblia ay ang Iglesia Katolika o Catholic Church ayon sa referensya at hindi ang members Church of God ni Eliseo Soriano. Hindi nasa tema. Therefore, nasa tema natin bro. Kaya, Diba? Ang wala sa tema, yung Jared Almasora. Yun. Pwede mo, di ka marunong ng debate. Okay. Wala sa tema natin si si Jared Jared. kasi siya dito ang affirmative. Okay? Okay. Mga kaibigan, kanina, tinatanong natin siya Wonder na. sa noyos o noyin, hindi niya alam, no? Ang ibig sabihin lang nun, diwa. Oh, sabi niya, alam niya yung unawa ng Biblia, pero hindi niya masagot yung diwa. Okay. Ngayon, sa Biblia po, mga kaibigan, doon sa Hebreo 3:4, kaya ko sinabi na ang lahat ng bagay, Diyos ang nagtayo. Di ba? Mapakatuliko man yan, RCC, o MCGI, born again, ang lahat ng bagay, sabi ng Diyos, Diyos ang nagtayo. Okay? Diyos ang nagtayo. Ngayon, ano ang itinayo ng Diyos na aaniban ng tao? Yung ba ay Roman Catholic Church? Hindi. Ang sabi doon sa unang Korinto, 10:32, huwag kayong maging sanhi ng pagkakasala ng mga Hudyo man o ng mga Grigo o ng mga iglesia ng Diyos. Yun po ang aaniban natin. Dahil sa Efeso 3:6, ang mga hintil ay tagapagmana. Wala po sa tema natin yung aaniban. Ang tema po natin, True Church. Balik po kayo sa tema. Wala po sa aaniban. Sige po. Mr. Moderator, yung bang iglesia, hindi Okay. ba kasama ang pag-anip? Respect the moderator. Respect the Hindi ba moderator. kasama pag-anip? Yun ang ano ko, decision ko. Ano sa ulo ko? Yun ang decide ko. Sige, Huwag niyo sige. sasabihin wala sa ulo. Sige. Bawasan ng time yung Okay, para pala sa Katoliko, ay hindi pala kasama yung pag-anib sa iglesia. Anong proseso? Anong proseso ng pag-ano nyo? Pag-anib nyo sa iglesia nyo? Wala palang anib. Okay, wala sa tema. Ulit-ulit tayo. So, patunayan mo po ang iglesia ninyo po ay yung tunay na iglesia, hindi yung mga kaanib. So, proceed. Bro, binabasa natin yun na mga kaanib sa iglesia ng Diyos. Biblia ang nagsasabi. Hindi ako. Wait lang bro, maglalatag. Wala po akong tutol. Biblia ang nagsasabi. Oh. Ang tema po natin, True Church. Yun na nga, Hindi True po Church mga yan. kaanib sa True Church na dapat aniban. Oh. Sige po, proceed. Okay, ang dapat nating aniban na True Church, MCGI. Dahil yun ang nakasulat sa Biblia. Unang Korinto, 10:32. O yun, nakasulat yun, mga kaanib sa iglesia ng Diyos. O, tutol ba tayo dyan? Walang sinabi dyan na mga kaanib sa Roman Catholic Church. Walang ganun. Ay tayo. Tanong na kayo, bro. Tanong na. Eh, yun na. Yan. God is good? All the time? Ayan. Ngayon, mga kapatid, mga kababayan, nakita natin, hindi niya naigiba ang usa kahaligi sa kamatuuran na akong dala. O sa Tagalog, hindi niya naigiba ang isang haligi ng katotohanan na dala-dala.
ng simbahang Katoliko. Bakit? Binasa niya, unang hanggang dos ng unang Korinto, MCGI daw yun. Wala naman sa Biblia, MCGI eh. Ang nasa Biblia, Iglesia ng Diyos. At pinaliwanag ko na kanina, yung Iglesia ng Diyos na yun na hindi niya naigiba, sa 28:19 ng Mateo, ang utos ng ating Panginoon Kristo, yumaon sa bawat bansa. Kaya, nung nakayaon sa bawat bansa, nakarating sa Korinto. Uno-uno hanggang dos ng unang Korinto, si Pablo, na tinawag na maging apostol ni Jesucristo sa kalooban ng Diyos, at ni Sostenes, na ating kapatid sa Iglesia ng Diyos. Hindi naman sinabi sa Members Church of God International. Wala sa Biblia. Hindi mabasa. O basahin natin ha? Bakit? Dahil ang founder ng Members Church of God International ay si Mr. Eli Soriano. Eh wala naman si Eli Soriano sa Biblia, pero sa diwa meron. 24:24 ng Mateo, maraming magsisiparitong mga bulaang propeta, kasama siya doon, kasama si Eli Soriano doon. Kaya, mga kapatid, mga kababayan, naigiba niya ba ang ating katotohanang daladala? Hindi niya naigiba. Naitarayo niya ba yun sa kanya? Hindi. Dahil una pa lang, yung tanong niya, halos lahat malicious. Dahil ang nasa rules natin, ang nakalagay, no out of topic. Tanong niya, ang dami niyang mga Greek term na pinagbababasa eh. Hindi naman yun yung nilatagot. Diba? Kung magtanong siya, ayon dun sa 9:31 ng gawa, 20:28 ng gawa, doon nagpasa ako ng Greek term. Kaya nga nagtala ako ng Greek Tagalog interlineal mismo ayon sa Biblia. Kaya lang nga naman to, diferensya to, sa kanya lang may diferensya. Ang ginawa niya, nag-search sa Google, tapos yung nasa Google, yun ang inano niya, pinagsusearch niya. Tapos yun ang mga itinanong niya sa akin, na pag tinanong ko rin sa kanya, itanong niyo total may tanungan dito. Yung mga tinanong niya kanina sa akin, itanong niyo sa kanya. Tingnan niyo kung masasagot ng taong ito. Hindi. Bakit? Dahil ang hanap niya sa diskusyon na ito, hindi katotohanan. Ang hanap niya sa diskusyon na ito, para maiangat ang kanyang sarili, hindi ang Diyos. Kaya kung kayo pipili ng iglesia, huwag na dun sa mayayabang na natutunan niya sa bunganga ni Mr. Eli Soriano. Ang piliin yung iglesia, yung nagsasalita ng katotohanan. Dahil ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. Kaya Jules, boys, paminaw. Kaya Jules, bumalik ka na sa simbahan. Si Jody Salvador, si Kosya ng MCGI, bumalik na sa simbahan Katoliko. Ronald Alan Mendoza, dating INC, bumalik na sa Katoliko. Yung moderator, dating MCGI yan, bumalik na sa simbahan Katoliko. Masi ako, taga-usig ng simbahan Katoliko, dahil mismo sa iglesia pinaaniban ko, bumalik na sa simbahan Katoliko. Dahil wala namang ibang rason, wala nang ibang tanong, maliwanag na maliwanag. Ngayong iglesia itinayo ng 1st century sa 16:18 ng Mateo na siyang tinawag na iglesia ng Diyos, hindi MCGI, na nangalat na siyang haligit-haligan ng katotohanan, nakarating sa Roma. Magmula sa Jerusalem, kaya nga nasa pasyon nyo, binabasa ni Soriano magmula sa Jerusalem, lahat ay inyong libutin at aralan ng magaling. Binabasa ni Soriano yun. Saan magmumula? Sa Jerusalem. Tanong, ayon sa kasaysayan, ano bang iglesia ang nagmula sa Jerusalem na itinayo ng ating Panginoong Jesucristo? Ayon mismo sa ating presentasyon na hindi niya naigiba, yun ang simbahang Katoliko. Basahin natin ulit dito sa Young Student Learning Encyclopedia, page 2684. For the first 1,000 years after the death of Jesus Christ, all Christians were members of one religion, Christianity. There were no separation sects or branches of Christianity as there are today. The word Catholic means universal. And the first 1,000 years, all Christians were members of the Catholic Church. Maliwanag na maliwanag. Lahat ng Kristiyano na inaralan ni Kristo noong unang siglo, galing sa simbahang Katoliko. Ayon naman mismo dito sa Groyler Encyclopedia. Basahin natin. Dito, basahin natin ha? Basa na. Sa Groyler Encyclopedia o sa The New Book of Knowledge Encyclopedia, volume 16, page 287, the history of the Roman Catholic Church began in Upper Rome in Jerusalem
2,000 years ago, and the church described that the society being founded by Jesus Christ. Malinaw sa kasaysayan na itinayo ng ating Panginoon Kristo ay Iglesia Katolika Apostolika Romana na referado doon sa Iglesia ng Alat na inaangkin nila na tinawag na Iglesia ng Diyos, sapagkat yung Iglesia ng Diyos na nangalat dahil sa utos ng ating Panginoong Kristo, ayon mismo kay Apostolo Pablo sa 9:31 ng Gawa, tinawag na Iglesia Katolika Apostolika Romana. Asahin natin, dito sa La Sagrada Biblia, tinatanong ko sa kanya, kanina napansin nyo, ito bang 9:31 ng Gawa na ipinangaral ni Apostol Pablo, ito ba yung nasa 20:28 ng Gawa? Sabi niya yes. Ngayong yes, anong iglesia pala yun? O ayon sa La Sagrada Biblia, Iglesia Katolika Apostolika Romana. Malinaw. Hindi ko sa private interpretation nito, Jules. Sa private interpretation, babasa ng Iglesia ni Diyos, MCGI. Yun daw ang opisyal na pangalan. Samantalang ayon kay Soriano, ang opisyal pala na pangalan, Iglesia ng Diyos kay Cristo Jesus, haligit-saligan ng katotohanan. Alin ba talaga ang totoo? Ang totoo, yung idineclare ng simbahang totoo. Ang totoo, hindi yung porket nabasa. Dahil kung nabasa na totoo na, paano yung born again? Nabasa sa Biblia, totoo na pala born again. Paano ang mga saksi? Nasa Isaias. Kayo ay mga saksi. Totoo na pala saksi ni Jehovah. Dapat meron tayong biodata. Meron tayong identification. Meron tayong solid references para patunayan na tayo talaga yung iglesia ng Diyos na nasa Biblia. At ang ating patunay yung kasaysayan sapagkat yung iglesia nakarating sa Roma, nakarating sa Espanya, at yung nakarating sa Espanya ayon sa kasaysayan sa The Philippine Ionic Nation sa page 123. Yun ang Iglesia Katolika Apostolika Romana na itinayo ng ating Panginoong Jesucristo sapagkat malinaw na ang nagtayo sa kanila ay si Eli Soriano na katakot-takot na pangalan ang pinagre-rehistro. Kaya natin. Una pa lang, Iglesia Verdadera de Cristo Jesus, Iglesia ng Diyos kay Cristo Jesus, Iglesia ng Diyos kay Cristo Jesus, haligit suhay ng katotohanan. Ito pa to, Iglesia ni Yahawaha at ni Yahawasaha, Hamasayaha, Incorporated. Ang dami. Alin dito ang totoo? Alin dito ang pagtatanggol mo? MCGI. Wala namang MCGI sa Biblia. Dahil maliwanag, ang nasa Biblia, Iglesia ng Diyos na referado sa Simbahang Katoliko o sa Las Iglesias Katolikas Apostolika Romana. Kaya maliwanag na maliwanag, talo si Jules, talo ang MCGI sa diskusyon na ito. Hindi na igiba ang ating katotohanan na dala. At kung magtanong man siya, wala sa tema at fallacious question and argument. Salamat sa Diyos, mga kapatid. At Okay, sunod na conclusion.